A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen po ba? Handa na po ba tayo na buksan ang ating puso at isip para tanggapin ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay? Amen po ba? Praise God. Pinamagatan ko po ng ating pong topic sa umagang ito is about break free when Jesus steps in. At isang kwento po mula sa Bible, ito po ay hango mula sa Mark chapter 5, verses 1 to 20. And of course, ang theme verse po natin sa Luke chapter 4, 18 to 19. When we say break free, ito ay tumutukoy sa pagpapalaya, deliverance, freedom, transformation of the living God. At ito rin po ay declaration of supernatural release. Nung tayo po ay na-born again, di po ba nasa proseso tayo ng pagbabago ng ating Panginoon? At doon sa proseso po na yon, minsan may mga bagay sa buhay natin na unti-unti pa nating tinatanggal sa buhay natin. So we don't have to stay in bondage. We have to break free from all the works of the enemy. Hindi po ba natin naiisip na baka hinihintay lang ng Panginoong isuko mo ang isang area ng buhay mo na kailangan kang makalaya para lubusan ng maging paggalaw at pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay? Hindi po ba natin naiisip na baka kapag yung kasalanan na yan ay ating tinalikuran, ang mga habits na yan ay ating ipinagkatiwala na sa ating Panginoon, tayong lahat ay makakalaya dito. And when Jesus steps in, it is our turning point. Bakit ganon? Kahit born again ako, maraming nakikitang pattern mula doon sa family namin na parang hindi yata napuputol ang mga sumpang ito. I-desire po natin that today, palayain tayo ng Panginoon. Pag pumasok ang Panginoong Jesus sa ating buhay, it points to the truth that no real and lasting freedom is possible apart from Jesus. Basahin po natin ang Mark chapter 5, verses 1 to 20. And I pray po na habang binabasa po natin ito, ilagay po natin yung sarili po natin sa kwentong ito. Sabi po ng verse 1, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang spirito, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami. Sa English po ay legion. Tugon niya at nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Verse 14, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari.
Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip. Napakaganda ng transformation. Pero pansinin niyo po kung ano yung kasunod na mga salita. Sabi dito, nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Kung kailan tumino yung tao, tsaka natakot yung mga tao. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Luke chapter 4, 18 to 19. Sabi po ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa sa kanyang buhay at banal na salita. In Mark chapter 5 verses 1 to 20, there is a man who had lost everything. He lived among the tombs. Sa sementeryo siya nakatira. He didn't rest at night. He cried out in torment. He didn't wear clothes. Wala siyang damit. Kundi ano ang dala-dala niya? He wore wounds and scars. And people feared him. Ginagapos siya. Hanggang sa huli, hindi na nga siya maigapos dahil lagi na lang siyang nakakatakas. Left him alone. Maaaring iniwanan na siya. At ito ang pinaka-worst. They gave up hope that he could ever be free. Ano po ang ginawa ni Jesus? Jesus stepped off the boat. Pag binasa po natin ang Mark chapter 5, sinalubong siya nung lalaking ito. Pero pag binalikan natin yung chapter, bago yung Mark chapter 5, ang sabi po ng Mark chapter 4 verse 35, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Ano po yung senaryo na gusto ko pong makita natin dito? Nakikita po ng Panginoon ang ating mga sitwasyon. Kung kayo po ngayon ay nanonood sa inyong tahanan, saan man pong lugar, maaaring nasa ospital, o maaaring nandun kang nakakulong sa iyong kwarto, na hindi mo na alam ang gagawin mo, maaaring nade-depress ka, nalulungkot ka, tandaan po natin, ito ngang walang pag-asang taong ito ay nakita ng Diyos. Ito ngang walang pag-asang taong ito ay nagplano ang Panginoon na puntahan yung iisang tao na yon sa kabilang ibayo para mag-minister ang Panginoon. Ikaw pa kaya ngayon na nandito na nangangailangan sa Panginoon ang hindi kayang abutin ng Diyos. Nakikita tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. And when Jesus steps in, even the most hopeless case becomes heaven's masterpiece. Dahil itong atin pong kwento at dito natin hahanguin ang 4 na bagay kung paanong binago ng Panginoon ang buhay ng isang taong larawan ng kawalan ng pag-asa. When Jesus steps in, ano po ang 4 na bagay na mangyayari? Una, when Jesus steps in, the root cause of bondage is revealed. Mark chapter 5 verse 2, when Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Before freedom can happen, the real problem must be exposed. Everyone saw the man's outward condition. Nakita naman nila, di ba? Wild behavior, yung kanyang pagtangis, pag-iyak, yung pagsusugat sa kanyang sarili, his self-harm, and his isolation.
Ang iniisip ng mga tao, nababaliw lang to, wala lang to sa sarili. But Jesus saw deeper. Ano po ang ginawa ni Jesus? Tinanong po niya yung lalaki, "What is your name?" Sa Mark chapter 5 verse 9. Hindi dahil hindi alam ng Panginoon kung ano ang sitwasyon ng taong ito. Bakit? Para i-expose ang enemy that had taken over the man's identity. Anong sagot ng demonyo? Legion, revealing the depth of control they had. Dahil po ang ibig sabihin ng legion ay thousands, a Roman military term for an army of 6,000 soldiers. And could you imagine, yung isang tao, nasa 6,000 demonyo ang kumukubkob at nandoon sa kanyang pagkatao. And once the root was revealed, Jesus cast it out. Mga kapatid, ano po bang area ng atin pong mga buhay ang nangangailangan po ng paglaya? Ang nakita ng mga tao ay physical or outward. Pero mas pinalalim ni Jesus ang pagtingin sa tao. At nakita niya na ang problema ng taong ito ay spiritual. And many of us, tinatry po nating i-fix ang mga symptoms of our struggles. Anger, addiction, anxiety, insecurity. Pero hindi natin ina-identify ang spiritual roots behind them. But when we come to Jesus, He doesn't just deal with the surface. He digs deep. Now, tingnan po natin ang ilang mga root causes of bondage. Una, unrepented sin. Because sin opens the door for spiritual captivity. Sabi ng John chapter 8 verse 34, everyone who sins is a slave to sin. Gapos ka ba ng mga kasalanang hanggang ngayon hindi mo ikinukumpisal sa ating Panginoon? Yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan na hindi mo inihihingi ng tawad sa Panginoon, ginagapos ka nito. Ano-ano ang mga examples? It can be immorality, dishonesty, unforgiveness, idolatry, at marami pang iba. Pangalawa, yung mga generational curses or family patterns. So mga spiritual strongholds can be passed down through disobedience in the family line. Kaya tingnan niyo po, may pattern ba na nakikita kayo? O eto, yung family na ito, lagi na lang nagdarahop. Lagi na lamang kulang, walang kasapatan. O itong family na to, puro sakit. Meron po ako nakausap, meron yung family daw nila, pag tumuntong ng 50, namamatay na. Nakakalungkot po yun. At meron naman din po ako nakausap, kadalasan namamatay sa bangungot. Baka may pattern. Baka dun sa family, may kailangan po na i-renounce yung mga generational curses or family patterns na paulit-ulit na naipapasa, handed down from generation to generation. At kung tayo po ay born again na, kailangang putulin ang lahat ng ito. Examples, addiction, abuse, occult involvement, poverty mindset. Pangatlo, demonic influence or oppression. The enemy takes advantage of open doors. Huwag nating bubuksan ang ating buhay sa mga pwedeng hawakan ng kaaway sa ating buhay para masira ang ating buhay. Especially po yung mga deep wounds. Yung matagal na pero hindi gumagaling yung sugat ng nakaraan. Or mga occult practices. Mark chapter 5 verse 2, the man was tormented by unclean spirits, impure spirits, not just emotional trauma. So po pwede rin po, baka may mga involvement po sa mga witchcraft or divination. So repeated spiritual oppression katulad ng nightmares, torment, uncontrollable behavior. So kailangan makita natin isa-isa, may demonic influence ba? Meron bang hinahawakan ng kaaway sa ating buhay kaya hindi tayo makalaya? Pang-apat, deep emotional wounds and trauma. Unhealed pain becomes a foothold for bondage. Baka po hanggang ngayon, meron ka pang sama ng loob. Baka may mga deep emotional wounds and trauma. Maaaring hindi mo kontrolado yung nangyari sa'yo in the past. Maaaring naabuso ka. Maaaring namolestya ka nung bata ka. Maaaring nalunod ka. Mga traumatic experiences na lumikha ng mga deep emotional wounds. Rejection, abuse, betrayal.
yung tinraidor ka, napakahirap din yon. Or namatayan ka, na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakalaya. May mga bagay ka pang ginagawa, hindi mo matanggap na nawala na ang iyong mahal sa buhay. Hindi ka maka-move forward. Hanggang ngayon nandun ka pa, samantalang 10 taon nang nakakaraan. 20 taon nang nakakaraan. Okay lang po ang magluksa, pero pag sobrang tagal na, baka po merong problema. Then, unforgiveness and bitterness. This imprison the soul and block freedom. Alam po natin ang Matthew 6:15, but if you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. Then, lies and false beliefs. Mga bagay na sinasabi ni Satanas sa atin, believing Satan's lies over God's truth. Sa halip na paniwalaan ng salita ng Diyos, mas pinapaniwalaan po natin ang mga kasinungalingan ng kaaway, and last, pride and rebellion. Sa lahat ng ito na ugat ng ating bandages, meron bang ugat ng mga bandages na makikita tayo sa ating buhay na kailangan po natin na makita, kailangang ma-expose, na kailangan po nating i-deal. Kasi kapag hindi po natin dinil ang lahat ng ito at pag hindi natin ito tiningnan, hindi po tayo makakalaya. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Ang lalim ng tingin ng Panginoon sa atin. Nakikita tayo ng Diyos. Maaaring sa iba na itatago mo ang maraming mga bagay. Maaaring sa iba nakangiti ka pero ang totoo sugatan ka. Maaari po na maayos ang itsura mo pag lumalabas ka ng bahay. Pero ang totoo, ikaw pala ay gapos na ng kaaway. Mga kapatid, ang Panginoon nakikita ang lahat ng ating sitwasyon. Ang kailangan po natin, tingnan at siyasatin ang ating mga sarili. Panginoon, sa iyong liwanag, kaliwanagan mo, hayaan mong makita ko ang aking sarili sa mga area na kailangan ko ng paglaya. Sabi ng Psalm 139:23-24, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Maaaring ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito para siyasatin nating maigi at busisiing maigi ang ating mga buhay. Meron pa bang mga area sa buhay natin na kailangang i-deal, kailangang tukuyin, kailangang malaman natin at makita natin at huwag nating ipagwalang bahala para ang Panginoon ay lubusang makakilos sa ating buhay. Jeremiah 17:9-10, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sinong nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya, walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Pero nang sabi ng verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kaya ng Panginoong siyasatin ang ating isip, saliksikin ang ating mga puso. At ang pinakamagandang sinasabi ng Panginoon dito sa verse 10, gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. May reward ang Panginoon sa mga taong totohanan na lalakad at may kalayaan na haharapin ang buhay. Amen po ba? Isa nga pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Number 2, when Jesus steps in, ruling powers are rebuked. After po nating ma-identify ang lahat ng mga ugat, bakit tayo nakagapos? Ano ang ginawa ni Jesus dito sa Mark chapter 5 verse 8? For Jesus had said to him, come out of this man, you impure spirit. After revealing the root cause of the man's bondage, Jesus did not engage in negotiation or delay. Hindi na pinagtagal. Nung makita, nung malaman, ito palang root cause. May impure spirit, legion, batalyon.
6,000 na demonyo ang nandun sa lalaking ito. Anong ginawa ni Jesus? He took authority and rebuked the ruling powers that had dominated this man's life. And with a single command, Jesus exposed their weakness and drove them out. Nagmamakaawa sila. Pwede ba? Doon na lang kami sa mga baboy. Bakit? Kasi nakikita nila. May authority si Jesus na magpalayas sa mga demonyo because no spiritual force is greater than the authority of Christ. Si Jesus lang ang may authority na kayang-kaya po niya na wasakin ang lahat ng puwersa ng kaaway sa atin pong mga buhay. Amen! At sabi po dito, what others feared, Jesus confronted. Takot na takot ang mga taong to. Pero si Jesus kinonfront niya. What controlled the man? Jesus commanded. Kontrolado ng 6,000 demonyo. Pero sa isang utos lang ni Jesus, lumayas etong mga demonyong ito. What tormented him for years, Jesus dealt with in moments. Maaaring ito po ang tamang panahon para ang Diyos ay makakilos ng husto sa atin pong mga buhay. The demonic forces knew they were defeated the moment Jesus arrived. Hindi na sila nakipagtalo pa kay Jesus. Instead, they begged. They didn't fight. Hindi na sila nakipaglaban. Instead, they surrendered. Jesus doesn't ask permission from darkness. He commands it to go. Mark chapter 5 verse 12, the demons begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. Tandaan po natin, sa pangalan ni Jesus ay merong kapangyarihan na palayasin ang lahat ng mga demonyo sa atin pong mga buhay. Amen? Amen? Sabihin nga po nating lahat, in Jesus' name! Yung pangalan ni Jesus ay napakamakapangyarihan. Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Anong kapangyarihan meron si Jesus? Mark 4:41, even the winds and the waves obey Him. Luke chapter 10 verse 17, even the demons submit to us in your name, sabi ng mga alagad. If we want to be free today, let us use that authority God has given us. The chains are not only exposed, the enemy is evicted. 2,000 taon nang mahigit ang nakakaraan, tinalo na ni Jesus, tinalo na ng Diyos ang kaaway. Kaya tayo po ngayon ay nabubuhay mula sa katagumpayan ni Kristo na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. That is why we can say that I am victorious. That every day masasabi natin, oo, humaharap ako sa problema. Oo, may sakit ako at karamdaman ngayon. Pero hinuhugot ko ang katagumpayan at kagalingan mula doon sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. And Jesus delegates that same authority to His followers. We do not have to live under the power of darkness. Mga magulang at mga kapatid, maaring ikaw ay isang kabataan na hindi mo makontrol ang sarili mo. Sa isang kasalanan, paulit-ulit mong nagagawa. O maaaring ikaw ay isang nanay na nabubuhay pa rin sa nakaraan na hanggang ngayon hindi ka makalaya. Tandaan mo ngayong araw na to, gamitin mo ang authority na binigay sa iyo ng Panginoon. So we do not have to live under the power of darkness. Luke chapter 10 verse 19. Ano pong sabi dito? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Sabihin nga po natin, all the power of the enemy. So ito po ang pangako ng Diyos sa atin, to overcome. Alin? All. To overcome all the power of the enemy, and nothing will harm you. Daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. We are not powerless against darkness. We have the name, the word, and the Spirit. We have the name of Jesus, we have the word of God, we have the Holy Spirit na siya pong tutulong sa atin para po ang lahat ng gawa ng kaaway at gapos ng kaaway sa ating buhay ay matanggal at maalis sa ating buhay.
And when we speak what He declares, babak-upan po tayo ng kalangitan. 3 simpleng bagay lang po bago ako magwakas sa pangalawa. Una, i-recognize po natin sino ba talagang in charge. If Jesus has authority over a legion of demons, He can silence the voices of fear, addiction, anxiety, and torment in your life. Kung si Jesus nga takot na takot ang mga demonyo, kaya din ng Panginoon na i-silence, patahimikin ang mga boses ng takot, addiksyon, pagkabalisa, paghihirap sa ating mga buhay. We must believe in the power of Jesus in our lives. Pangalawa, let us use the name of Jesus. You don't need to live in fear of spiritual attacks. Use the name and authority of Jesus in prayer. Huwag nating sabihin, tanggap ko na. Okay na akong ganito. Hanggang sa kunin ako ni Lord, ganito na lang ako. Kung nakikita mo na ito'y gawa ng kaaway sa buhay mo, bakit hindi mo patalsikin at gamitin ang pangalang Jesus? I command you to get out over my life. Declare His Lordship over your mind, your family, your circumstances. We must stand bilang mga anak ng Diyos. Dapat alam mo, sino ka sa harapan ng Panginoon. Anak ako ng Diyos. Hindi ako dapat naduduwag. That is why ang pangatlo, reject powerlessness. Don't accept bondage as normal. And if you are in Christ, you are not powerless. You carry the same authority that Jesus used to rebuke those ruling powers. Mga kapatid, are you excited na sa araw po na ito, iko-command natin ang lahat ng gawa ng kaaway na lumayas at tumalsik sa ating mga buhay? Amen! That is why, sa number 2, when Jesus steps in, every ruling power of darkness loses its grip because no force can stand against Him. You can say, in the name of Jesus, I command you. Kung anong spirito na yon, lumayas ka sa buhay ng asawa ko. Lumayas ka sa buhay ng anak ko. Lumayas ka sa aming tahanan. Hindi ako papayag na ang mga gawa ng kaaway ay narito sa buhay namin at sa aming sambahayan. Use your authority bilang anak ng Diyos. Pangatlo, when Jesus steps in, ruined identity is restored. Before Jesus stepped in, the man had lost more than his freedom. He had lost his identity. And just imagine, wala siyang pangalan. May binanggit po bang pangalan doon sa binasa nating kwento? Wala. Ang tawag sa kanya, the demon-possessed man. Kung kayo po kaya makakarinig ng tawag sa iyo ay, yan, manloloko yan. Yan, sugarol yan. Yan, babaero yan. Hindi ka ba masasaktan na hindi ka tinatawag sa tunay mong pangalan? At ang tawag sa iyo ay kung ano ang mga kasalanang ginagawa mo? The demon-possessed man, he was no longer known by his name, his purpose, or his story, only by his bondage. Kaya pati yung identity niya ay nawala, yung pagkakilanlan sa kanya ay nawala. Mark chapter 5 verse 15. Alam natin, kumilos ang Panginoon. At ano ang nangyari sa kanya? But when Jesus cast the demons out, the man, sabihin nga po natin, the man was found sitting there, dressed in his right mind. The one who once ran wild in tombs was now calm, clear, and restored. He was not just delivered, he was dignified again. He did not just remove the demons, he returned the man's identity, worth, and calling. Nung una, ang tawag sa kanya ay demon-possessed. Pero pagdating ng Mark chapter 5 verse 15, ang tawag sa kanya ay the man. Mga kapatid, ibabalik ng Diyos ang inyong pagkakilanlan, ang inyong identity, ang ating identity kapag natanggal ang lahat ng gapos ng kaaway sa ating buhay. Magiging confident ka na ngayon na harapin ang mundo. Hindi ka na mahihiya. Hindi ka na matatakot. May katapangan ka ng haharap sa mundo. Bakit? Kasi alam mo, anak ka ng Diyos. Nakikita niyo po ba unti-unti? Mula sa isang taong gapos ng kaaway, 6,000 demonyo,
Dumating si Jesus, pumasok si Jesus sa kanyang buhay. Sa isang salita lang, pinalaya ng Panginoon. Ang tawag ay demon-possessed. Ngayon ay matinong tao. Ngayon ay pinalaya ng Panginoon. He was now clothed, symbolizing restored dignity. Siya ay nakaupo, no longer restless and tormented. Siya ngayon ay may katinuan na ng isip, in his right mind, whole in soul and spirit. He was recognized again as a man, not a figure of shame. Sabi po ng Isaiah 61 verse 7, instead of your shame, you will receive a double portion. Sabihin po natin, double portion. And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. And so, you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Kahihiyan man noon, pero ngayon iibahin ng Diyos. Babaguhin ka ng Panginoon at bibigyan ng bagong pag-asa. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. When Jesus steps in, ruined identity is restored because He never leaves us in pieces. He makes us whole again. Kaya kang buuin ng Panginoon. Sa lahat ng nanonood ngayon sa kanilang tahanan, maaaring hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. Pero ngayon, sinasabi ng Diyos, kaya kong buuin ang iyong pagkatao. And last, at dito po ako magwawakas, when Jesus steps in, redeemed life is released. Mark chapter 5 verse 19, Jesus did not let him, but said, go home to your own people. Kasi gustong sumama nitong lalaking ito. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. After Jesus delivered and restored the man, the people of the region begged him to leave. Yung mga tao sa paligid, matapos na ayusin ang buhay ng lalaking yon, yung mga tao nagmamakawa, Jesus, umalis ka na dito. But the man who had been demon-possessed begged to go with him. Kakaiba po yung mga tao doon, ano? Pansarili lang. Puro yung kanila lang ang iniisip. Namatayan kami ng aming kabuhayan. Umalis ka na dito, Jesus. Pero ang isang tunay na taong pinalaya ng Panginoon, i-desire niyang makasama ang ating Panginoon kahit saan pa man pumunta. Ang isang taong pinalaya ng Diyos, isang taong binago ng Panginoon, isang taong ginawa ng himala ng Panginoon, wala siyang ibang desire, kundi laging makasama ang ating Panginoon. Mark chapter 5 verse 18, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus gave him something far more powerful than physical healing. Ito po ang napakaganda. Ano po ang binigay ni Jesus sa lalaking ito? Hindi lang physical healing, kundi purpose, mission, and testimony. This man's redeemed life became his message. He was once bound, now he was sent. He was once silenced by torment. Now he testified with boldness. From a man who lived among tombs, Jesus made him a messenger of life. At sabi po ng Mark chapter 5 verse 20, ano po yung ginawa ng lalaking ito? Pinamalita niya sa buong Decapolis yung ginawa sa kanya ni Jesus. Namangha ang lahat ng nakarinig nito. Alam niyo po ba ang Decapolis? It is a region of 10 cities. Imagine niyo po kung gaano karami yung mga tao na nakarinig ng kanyang patotoo. Sabi ng Psalms 107 verse 2, let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the land of the foe. When Jesus steps in, a redeemed life is released. Ipagamit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabihin natin at ipagkalat ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Because your breakthrough is meant to become someone else's invitation to hope. Ilang tao na po bang nadala natin sa Panginoon? Nawa po, bago dumating ang Panginoon, mag-target tayo.
Magpapatotoo ako sa lahat ng ginawa ng Diyos sa aking buhay. Dadalhin ko sa church upang nang sa ganon, mabago din ang kanilang buhay kung paanong binago ng Diyos ang buhay ko. Magwawakas po ako. The story began with a man full of demons and ended with a man filled with purpose. Ano po bang buhay natin dati? Ngayon po ba'y nararanasan natin ng isang buhay na may layunin? Isang buhay na nakalulugod sa Panginoon? O may mga bagay ngayong oras na to na kailangan pa nating tanggalin para lubusang makakilos ang Diyos? When Jesus steps in, He reveals the root of bondage. He breaks the power of darkness. He restores what was lost. And God, Jesus, releases you or releases us into our God-given calling and purpose. Isang tanong po ang iiwanan ko ngayon, will you let Him step into your life today? Hindi lang doon sa ilang area ng buhay natin, kundi yung totoong sasakupin ng Panginoon ang lahat sa ating buhay. Mga kapatid, do not settle for surviving when Jesus came to set you free. You can break free and walk into the life God created for you. That is why let Jesus step in. Let the chains fall and let freedom begin. Bawat isa po sa atin ay lalapit sa Panginoon. Dudulog sa Panginoon, Lord, search my heart. Tingnan mo ako ngayon. Gusto ko pong makalaya sa liwanag ng salita ng Diyos. And today, nais ding i-reveal sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na dapat mong alisin sa buhay mo. Gusto po ng Panginoong makita kang lumalakad sa layunin at pagkatawag niya sa iyo. Pero kailangan mo na magsimula sa iyo ang desire. Kailangang aminin mo na may mga problema sa buhay mo. Kailangang aminin mo may mga pagkakagapos ang kaaway sa iyo. Kailangang ibaba mo ang sarili mo. Tanggalin mo ang pride. At aminin sa Diyos, Lord, hindi nga ayos ang buhay ko. Lord, may problema nga sa akin. Salamat sa iyong mga salita na ngayong umagang ito ay mababago ang direksyon ng buhay ko. Dahil ngayon ay kukomprontahin ko ang lahat ng mga bagay na hindi tama. Mga kasalanan na paulit-ulit kong nagagawa. Mga gapos ng kaaway na pinahihintulutan ko na gumalaw at kumilos sa pamilya ko, sa buhay ko. Lord, ngayong araw na to, I desire to be free. I desire freedom. Hayaan po natin na ngayong umagang ito, magsimula sa atin ang tunay na kagustuhan ng ating paglaya. We surrender everything to you, Lord. Ito na lahat-lahat, Lord. Lahat-lahat. Sa'yo na lahat-lahat, Panginoon. At lahat ng talikalan ng kaaway na gumagapos sa iyong mga anak, hayaan mo ngayong oras na ito'y kalagin mo, Panginoon. Wasakin mo, Panginoon. Ano man ang pinagmumulan ng mga tanikalang ito, hayaan mo ngayong oras na to, Lord. Linisin mo ang buhay ng iyong mga anak. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang. At nais po namin ang tunay na kalayaan na nagmumula lamang sa iyo. Lord, in the name of Jesus, hayaan mo po na sa oras na ito, ang pagpapalaya mo ay makamtan ng bawat isang anak mo. Lift up your hands to God and now receive your freedom. Receive your freedom. You are now free in the name of Jesus. All bandages are broken. All works of the enemies, pinalo na ng ating Panginoong Jesus. In the name of Jesus, you Satan, you have no authority now in our lives. We are free. We receive our freedom.
kami nalalakad, Panginoon, sa kalooban mo at sa pagkakatawag mo sa aming mga buhay. Ano man pong mga pagpapalang nakalaan sa kanila, nabasa po namin, kaya mong doblehin ang mga pagpapala. And as you lift up your hands, this is now the time naman po to receive your blessings. Receive your blessings, your healing, your miracle. Receive the freedom of the Lord upon your life. Believe by faith, right now, na kumikilos ang Panginoon sa iyo. God is moving and working and He is answering your prayers. Because you surrender your life to God, inayos ng Panginoon ang lahat sa iyo. At habang nakataas po ang ating mga kamay, tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Sabihin po natin, maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala. Maraming salamat sa kasagutan sa mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. At inaangkin po namin, mabubuhay kami ng may kalayaan at lalakad kami ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. At maingat na ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, karangalan, pagsamba, ang lahat ng pinalaya ng ating Panginoong Jesus ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jaelworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.